Ako si Ador, isang pangkaraniwang driver ng taxi dito sa Maynila. Mahirap ang buhay sa syudad. Traffic, init, pati mga pasahero na mabilis magalit kahit wala ka namang ginagawang mali. Pero kung alam lang nila kung ano talaga ang nasa isip ko tuwing nakaupo sila sa likod, baka hindi na sila umalis ng bahay nila. Hindi naman talaga ako ganito noon. Maayos ako. May pamilya ako. Mahal ko ang asawa ko at proud ako sa anak kong honor student. Pero nung namatay sila sa isang aksidente, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nakaramdam ako ng matinding galit sa mundo. Sa lahat. At doon nagsimula ang lahat. Sa harap ng manibela, ako si Mang Ador. Ang mabait na driver na di namimili ng pasahero at handang makinig sa mga kwento nyo. Pero sa likod ng lahat ng yun, may tinatago kong anyo na ayaw kong makita ng kahit na sino. Tuwing gabi, pinipili ko yung mga bibiktimahin ko. Hindi basta-basta. Gusto ko yung mukhang walang laban. Yung maamong muka. O kaya mga dayo galing probinsya. Pwede rin yung mukhang mayayabang at may pera. Kasi sila yung madadaling bulahin. Madali silang kumbinsihin. Boss, saan po tayo? Tanong ko. Kunyari, casual lang. Sasabihin nila ang lugar at magpapakita ako ng interes. Uy, malapit lang pala yan sa lugar ko. Sabay ka na, boss. Palagi silang tumatango at nagiging kampante. Kapag nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, unti-unti kong dinadala ang usapan sa personal. Boss, may pamilya ka? Yan ang tanong ko. O kaya, mukhang marami kang pinagkakaabalahan na. Madalas, nagsisimula na silang magkwento pagkatapos nun. Dito ko sila kinikilatis. Kung may mabanggit sila na pamilya, kaibigan, o trabaho, iiwasan ko sila. Pero kung tahimik, parang walang pagmamalasakit, lalo na yung puro pangit ang sinasabi tungkol sa iba, sila ang pinupuntiri ko. Sa mga gabi na may nahuhuli akong biktima, dinadala ko sila sa isang liblib na lugar sa labas ng syudad. Sa gilid ng isang abandonadong warehouse na dating pagawaan ng bakal. Walang CCTV, walang makakakita. Doon ko sila pinaparada at hinihintay ang tamang pagkakataon. Karaniwan, gumuguhit ang takot sa kanila kapag nararamdaman nilang hindi na kami nasa tamang ruta. Mararamdaman mo ang tensyon sa loob ng taxi ko. Boss, hindi po yata ito ang daan, sabi nila. Nakadalasang nag-aalala, kinakabahan, at natatakot na. Ito yung isa sa pinakapaborito kong parte. Yung tipong niisip na nila kung anong pwede nilang gawin sa sitwasyong hinaharap nila. Kung lalaban ba sila, tatakbo, o hihingi ng tulong. Umingiti lang ako. Sabi ko, shortcut lang to, boss. Relax ka lang. Kapag naramdaman ko na ang kaba nila,
Doon ko nilalabas yung kutsilyo na nakatago sa ilalim ng upuan ko. Isang mabilis na galaw at nag-uumpisa na sila mataranta. Ikaw ba naman, pag tinutukan ka ng patalim ewan ko na lang kung di ka pa manahimik. Kung minsan, nagtatangka silang lumaban, pero wala silang laban sa akin. Dahil pinaghandaan ko itong lahat. Pagkatapos, pinapababa ko sila sa isang warehouse. Ito yung paborito kong lugar. Walang makakakita o makakarinig kahit buong araw ka magsisigaw. At doon ko ginagawa yung mga gusto ko gawin sa kanila. Pinaglalaruan ko sila sa iba't ibang pamamaraan. Pinapahirapan, pinagmamakaawa, bago ko sila... Alam niyo na yan. Walang makakakilala sa akin. Matagal nang walang tao doon. At yung paborito kong parte doon ay yung mga gamit na ginagamit ko sa pagpaparusa sa kanila. Merong tools ng sasakyan, mga gamit sa kusina. Minsan, pati mga gamit ng doktor pang opera. Ginagamit ko rin. Alam ko naman kung bakit ko to ginagawa. Hindi katulad ng iba. Siguro, paraan ko to ng paghihigante sa mundong nagbigay sa akin ng sakit. Siguro, paraan ko ito para maramdaman ang pagganti para sa pagkawala ng pamilya ko. Yung sigaw ng mga biktima, yung luha, pagmamakaawa, yung pagtatangka nilang lumaban, lalong-lalo na yung takot at tingin sa mga mata nila, parang musika sa aking tenga. Iniisip ko, maramdaman din ng mga naiwan nila yung naramdaman ko dati nang nawala yung pamilya ko. Kaya, di na ako mag-isa. Pero, hindi ako tanga. Alam kong darating ang panahon na maaaring mahuli ako. Kaya naman, sinisiguro kong walang ebidensyang naiwan. Tapos kung gawin ang lahat, iniiwan ko sila sa isang lugar na mahirap matagpuan. May mga pagkakataong nalalaman kong nahanap ang katawan nila. Pero madalas, matagal na bago pa sila matagpuan. At pag natapos na ang lahat ng ito, bumabalik ako sa pagiging simangador. Maakyat ulit sa taxi, naghahanap ng susunod na pasahero, ngingiti, babate, na parang walang nangyari. Ingat po sa pagbaba, ma'am, sabi ko. May kasama pang ngiti. Hanggang ngayon, wala pang nakakita sa akin. Wala pang nakakaalam kung sino talaga ako. Siguro isang araw, matutuntun din nila ako. Pero habang hindi, patuloy kong gagawin ang aking serbisyo. Ang Manila ay isang malaking lungsod, puno ng mga kwento. Ako ang kwento sa likod ng mga balita na hindi maipaliwanag. Ako si Mang Ador. At hindi pa rin nila ako nahahanap.